Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mabiging sariwain, nagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, nagliligtas niya sa atin. Atin na pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikiisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking mga pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahon angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ang iba pang mga pinuno, pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang magandang babaeng naliligo. Ipinatanong niya kung sino yun. Sinabi sa kanya na yo'y si Batseba, anak ni Eliam at asawa ni Heteong si Urias. Binakuha niya si Batseba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay naglihi, kaya't ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab
na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Huwab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at magpahinga, pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay." Lumakad si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ang mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inaninyahan ni David sa pagkain si Urias, at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ang mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Huwab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad: "Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, umurong ka at hayaan mo siyang mapatay." Nagmanman si Huwab sa lungsod na kanilang kinukubkob, at sa gawing mababangis ang kaaway, doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Huwab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama, nabuhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sa galak at tuwak, ako ay puspusin at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Lahat kong nagawang masamay, pawiin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil.
Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos, sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapanalig. At patuloy po nating isinasama sa ating misa ngayon ang healing mass na ito, ang lahat ng mga may sakit, no? at ang lahat ng mga humihingi sa atin ng panalangin na may mga karamdaman. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mapapansin natin ang paggamit ng parabola ni Jesus na kung saan nagpapahiwatig, nagpapakita ng pang-araw-araw din nating karanasan sa buhay. At madalas talinghaga ang ginagamit ni Jesus upang maiugnay natin ang relasyon natin sa Kanya, gayon din naman sa mga araw-araw na desisyon nating ginagawa. Kaya naman mapapansin po natin ang talinghaga ng paghahasik ng binhi at ang paglago nito sa araw-araw ng paunti-unti. At gayon din naman ang talinghaga ng butil ng mustasa na sobrang liit, pagkaliit-liit, pero kapag nagbunga naman ay isang napakalaking puno. At ano ba ang sinasabi nito sa ating buhay espiritual? Kung iuugnay natin ang talinghaga sa Ebanghelyo, gayon din naman sa kwento ni Haring David sa ating unang pagbasa. Mapapansin po natin katulad ng paglago ng paghahari ng Diyos sa araw-araw nating karanasan, kasabay din ito ang paglago ng mga kasalanan na itinuturing nating nagpapalayo sa atin ng ating relasyon sa Diyos. At madalas makikita po natin na ang mga bagay na ginagawa natin maliliit, kapag nakasanayan natin at ito'y lumago, pwede itong magbunga ng maganda, pwede rin naman itong magbunga ng masama. Katulad na lamang kung ang isang kasalanan na nakasanayan nating gawin at madalas sinasabi natin, ay, Father, nag-umpisa lang sa pakupit-kupit. No? Hanggang sa nasanay at kapag paulit-ulit na, ay hindi na pakupit-kupit. Pagnanakaw na yun. At hindi na lang minsan pagnanakaw ng maliliit na bagay, pero lumalaki yung kagustuhan natin na makapagnakaw ng mas malaki. Kaya naman ngayon, iyon ang inaharap ng ating bansa na problema pagdating sa korupsyon. So nagsisimula sa maliliit na bagay, pero unti-unti ring lumalago, unti-unti ring lumalaki, hanggang sa nakalimutan na natin na ito pala isang malaking pagkakasala. Katulad din ito ng paghahari ng Diyos sa kabutihan na kung saan lumalago ito sa atin sa araw-araw kung ating aalagaan. Ating buhay espiritual na kung saan makikita natin kapag nasanay tayong magdasal sa araw-araw, magrosaryo sa araw-araw, makita ang kagustuhan at kalooban ng Diyos sa araw-araw, doon lumalalim, lumalago yung ating buhay pananampalataya. At nagiging marunong tayo sa mga desisyon nating ginagawa. Pero kapag pinabayaan natin ang ating buhay panalangin, ang pagdarasal,
ang pagsisimba, ang ating mga debosyon, unti-unti rin makikita natin nawawala yung relasyon natin sa Diyos. Kaya naman minsan kapag may lalapit, sasabihin, Father, ang gulo ng isip ko ngayon. Hindi po ako makapag-desisyon ng tama. Kaya ang una kong tanong sa Kanya, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? At doon ko nakikita na minsan ang isasagot niya, malayo na po ako sa Diyos. So, kaya nga po madalas sinasabi ko sa kanila, kapag alam po natin na yung desisyon na ginagawa natin ay hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, ay doon natin makikita kung gaano nakalayo yung ating relasyon sa Diyos. Or marahil inilalayo ang ating sarili sa Diyos. Doon nawawala yung ating buhay panalangin, yung ating buhay debosyon, yung ating buhay pananampalataya sa pamamagitan ng pagsisimba, at doon nagugulo yung estado ng ating pag-iisip, yung kalagayan ng ating puso, kaya naman mas lalo tayong nahihirapan magdesisyon kung ano ang tama at kung ano ang mali. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, sana makita natin ngayon, ang kaharian ng Diyos ay laging nasa piling natin, kasama natin. Depende lang kung paano natin ito ipinilalago, katulad ng sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon. Pero sa kabilang banda, makikita rin natin, ang kasalanan ay nagsisimula rin sa maliliit na bagay. At nakadepende rin po yan sa atin kung paano natin pinalalago yung kasalanan na iyon. Bagamat mayroong laging nakahandang kumpisal para tayo ay makahingi ng tawad sa Diyos, tatandaan po natin lagi ang mga kasalanan na inaikumpisal natin at tayo'y napatawad. Malaki ang biyaya ng awa at kapatawaran ng Diyos na tinatanggap natin kumpara sa lalong paglayo natin ng ating kalooban sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Hilingin po natin na sa pang-araw-araw nating buhay, lahat po tayo nag-i-struggle, nahihirapan, pero sana patuloy tayong tumalima sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya at sa ating pagsunod sa Kanya. Amen. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay. Kaya't ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig, at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus, asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo, ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at katahimikan sa kaharian ng Diyos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin natin sa ating misa ngayon ang kagalingan at sa kaarawan ni Mansilita Rumaraog. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba at nagmamahal sa iyo. Umakyat sa kalangitan, handog namin sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ng malugod ang aming mga handog ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Hiling namin na kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan.
samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang marami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Quitonis, ecatamundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin Ang ang katawan ni komunyong Kristo. espiritual. Amen. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panginoon tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin para sa lahat ng may sakit, lagnal, pagdiriwang sa kapistahan gumaling. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Patarastas po, tayo ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga kandila kasabay ng pagdiriwang sa kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa Panginoon sa templo sa Pebrero 2 at pagbabasbas sa lalamunan sa Pebrero 3, araw ng paggunita kay San Blas na patron ng mga malubhang karamdaman sa lalamunan. Inaanyayahan po namin na kayo na dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel. Para po sa inyong mga pamisa at intensyon, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Reni Jose o si Miss Alin Nahe. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na natin ng misa. Humayo kayo't taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.